ngayon, di ba ang sabi ni Sara Duterte, yun daw pong issue ni Paulo Duterte, yan daw po ay pantakip lamang sa mga issue ng ating gobyerno. Yung mga issue na dapat ay nalalaman ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, sinagot po yan ni Atty. Claire Castro. Ito, pakinggan po natin. Galing po sa DAE News, mga kababayan. Yan po yung source natin. Afternoon po, Yusek. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Kaya nga. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, ayan, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo. Ayun, sinabi pa pala ni Paulo Duterte nga pala yun, mga kababayan, sa isang interview na matagal-tagal na daw pong nangyari yung video na yon. So ibig sabihin, admitted po siya na siya po mismo yung naando dun sa video na nakuha na ng CCTV noong bar. Mga kababayan, ano po, nananakit siya ng isang tao porket hindi napagbigyan yung kanyang tauhan na makabengbang sa isang above. Mga kababayan, ano po, so ngayon, ito yung isang patunay na talagang fake news talaga yung mga taga-suporta ni Digong. Bakit? Sinasabi nila, hindi, tanim ano lang yan, tanim video lang yan, wala namang ganyang video, dapat ipa-authenticate kung yung naando dun sa video, mukha talaga ni Paulo Duterte. Kitang-kita naman sa video na mukha talaga ni Pulong yung naando dun sa video. Kahit nga mga kababayan, yung nasa lansangan ng tanongin nyo, sasabihin, si Pulong talaga yan. Yan ang literal, mga kababayan, na talagang kahit wala na sa kapangyarihan, etong mga Duterte, talagang magaling pa rin mang-abuso ng mga kababayang Pilipino po natin. Porket hindi lang nakaka-score yung kanyang tauhan nang gagalaitin na etong si Congressman Iyot. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa pagka-congressman sa unang district, di ako makikialam sa Adi Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Ay, shoutout sa nag-iisa nating admin na si Ma'am Chaicher, ano, ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon. Kaya nga, nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Kaya nga, ano bang mutaktak ni PBBM sa pagiging malibog ni Paulo Duterte? Di ba mga kababayan? Ano ba mutaktak ni PBBM kung etong si Pulong ay tinatawag ng kalibugan? Hindi kasalanan ng presidente yan. Ang may kasalanan yan, si Paulo Duterte. Kasi nga mga kababayan, siya yung nagpunta dun sa bar at kumuha ng mga babae dun sa isang bugaw. Ngayon, ang problema, yung kanyang mga tauhan na pagbigyan, may isang tauhan lang talaga na medyo mahina at hindi nakakuha ng isang above para masatisfied, mga kababayan. Ngayon, ang ginawa ni Paulo Duterte nung nagkakasingilan na, binigyan lang ng 1,000 pesos yung isang tao
mga kababayan, yung isang babae na nagrereklamo kasi nga naman mga kababayan, hindi nga nakapag-perform pero nakipag-inuman ng matagal dito po kina Paulo Duterte. Natural, naaksaya niya yung oras ng isang above, dapat niyang bayaran yon doon sa presyo na napag-usapan. May nangyari man or wala, pero naaksaya mo yung oras, dapat bayaran mo yon. Ang problema, 1,000 lang yung ibinigay. 1,000 lang yung ibinigay. Susmiyo Marimar, anak ng dating presidente, 1,000 lang kung magbigay. Ang kuripot naman. Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Tama. Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Or what good traits that a leader should describe himself. Ma'am, Oh. follow up po, how does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Quiboloy, who's facing sexual abuse and human trafficking charges? Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gustong agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would Ayun. like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the president was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Quiboloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Quiboloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan Ay, shoutout Ma'am Chay Ay, thank you sa pagpunta Ma'am Chay Chera. May galab shoutout. ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Tama. Kasi biruin niyo mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mayor, siya po talaga ang tagalakad, taga-ayos, taga-asikaso ng mga kaso ni Quiboloy mga kababayan. At kung matatandaan nyo din, di ba etong si Quiboloy ay mahilig po magregalo ng mga kababaihan doon po sa kanya mga matatalik na kaibigan or mga bisita. So siguro isa na rin itong si Duterte sa nakikinabang sa mga babae na inireregalo ni Quiboloy doon sa kanya mga matatalik na kaibigan. At ang kapalit nun mga kababayan, di umano siguro serbisyo ni Duterte na ipagtanggol at depensahan etong si Quiboloy sa mga sabit at mga kaso na kinakaharap po niya. At ngayon kung ibabalik natin kay Paulo Duterte, eto po kasi mga kababayan si Pulong, talagang di umano kumukuha na talaga ng mga babae at inireregalo sa mga kaibigan niya pong Chinese, sa kanya mga di umano'y parokyanong Chinese mga kababayan. At ngayon, kapag maganda ang serbisyo ng mga kababaihang yon mga kababayan, binabayaran ni Paulo Duterte ng tama. Ano po, at kapag ka nasasatisfied yung mga kaibigan niyang Chinese. So ngayon kung titingnan nyo naman mga kababayan sa sinabi ni Atty. Claire Castro, maliwanag naman na hindi po talaga idinideny ni Paulo Duterte na siya talaga yung naando doon sa mismong video. Ang sinabi pa nga ni Paulo Duterte, matagal na daw po yung nangyari. So ngayon, kung iisipin po natin, wala tayong pakialam kung nangyari yan ngayon o nung nakaraang buwan pa or nung nakaraang taon pa. Ang tanong dyan, bakit ka nang-aabuso at nananakit ng tao? At bakit ka
kumukuha ng napakaraming babae at ginagawang parausan ng mga tauhan mo? Yan yung tanong dyan mga kababayan na dapat ay maipaunawa natin sa sambayan ng Pilipino. At kapag hindi napapagbigyan yung kasiyahang gustong mangyari ng kanyang mga tauhan, nang gagalaiti si Paulo Duterte na humahantong pa nga sa point na mananaksak pa siya ng isang kababayang Pilipino po natin. Akala ko ba sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na ang mga Duterte ay mababait? Bakit mga kababayan nagagawa nila na manakit porket hindi napagbigyan yung gusto noong kanilang mga tauhan na makatikim ng sarap ng laman? Mga kababayan, ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang video na nakita po natin na kung saan mismong yung bugaw na naando dun sa video, kung matatandaan nyo, na inuuntog-untog ni Paulo Duterte ng kanyang ulo at nilalapitan ni Paulo Duterte at takmang sasaksakin mga kababayan. Eto po yan. Ito po si Chris Stone mga kababayan na naando dun sa video na nag-file ng reklamo dito po kay Paulo Duterte. So ngayon panoorin po natin itong full interview nitong si Chris Stone mga kababayan kasi na-interview po siya ni Nino Barsaga, ni Best Nino Barsaga at naitanong po sa kanya yung mga mahalagang katanungan kabilang dyan kung bakit kumukuha ng babae itong si Paulo Duterte at kung matagal na ba siyang kumukuha ng babae. So ngayon mga kababayan, ito. Pakinggan po nating mabuti itong actually 7 minutes to. Pagtsaga nating panoorin hanggang sa matapos po natin. Sir, magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Yan. Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng... Guys, hindi ba nagdo-double? Wait nga lang. Hindi nagdo-double yung boses nung nasa video, no? Okay, diretso natin. Ng babae, tapos nakulang yung isa, then after that na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito bali 5 babae yon mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Yung 4 bayad na lahat. Okay na, bayad na. Pero yung isang babae lamang daw po ang hindi binayaran at 1,000 lang yung ibinigay. Hindi binayaran ng tama kasi actually yung pinag-uusapan nila dito 13,000 per head. 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na mag-inuman kami. Pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin. Sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Tini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, sabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV din. Yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Kumbaga parang ang nangyari dito, siguro mga kababayan, iniutos ni Paulo Duterte doon sa kanyang mga bodyguard na baka pwedeng anuhin yung CCTV, baka pwedeng ipa-stop or ipaputol yung CCTV mga kababayan para hindi makuhanan ng buo yung pangyayari at yung ginagawang pambubuli at pang-aabuso ni Paulo Duterte dito po sa isang bugaw. Ano po na kinagalitan niya?
Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Pong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman na 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mapabibigyan. Oh! Okay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung mga sa iba-iba, yung iba, I mean yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, gano'n. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang gano'n. Opo. Ulitin. Ayan, maliwanag ha. Maliwanag. Baka sabihin ng iba, fake news tayo ha. Ngayon, pag may mga kaibigan Chinese, ito si Paulo Duterte, nagre-regalo siya ng mga babae. Minsan, kumukuha siya ng babae dito kay Chris Stone, and then mga kababayan, isa sa kanya, tapos binibigyan niya yung mga bodyguard niya. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ito sa rin yung isang katanong, ano ang mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. Yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. Sarap. Pero por na tanong ko, sir, bakit Sarap ng buhay ni Paulo Duterte. Ang sarap ng buhay ni Paulo Duterte sa pagkuha ng mga babae. Laging bago ang gusto, mga kababayan. Lalo na kapag tumawag yung mga kaibigan niyang Chinese katulad ni Charlie Tan. Doon nagkakaroon ng pagkakataon na magregalo si Paulo Duterte ng mga kababaihan, na mga abab dito sa mga kaibigan niyang Chinese. Ang isa pa dyan, mga kababayan, ginaganahan si Paulo Duterte kumuha ng mga babae kapag nakakatikim din yung kanyang mga bodyguard. hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung then that time, hopeless ako eh, so yung ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Ay, kahit ako naman, mga kababayan, kung sa akin ginawa ni Paulo Duterte yun, talagang lalapit ako sa DOJ na. Hindi na dun mismo sa lugar na nasasakupan nila, kasi kaya nilang i-manipulate yan, mga kababayan eh. Lalo na at sila yung mga makakapangyarihang tao dyan po sa lugar ng Davao City. Kahit sino talaga, mga kababayan, ganun din po ang gagawin. Kasi kung sa Davao ko lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Tama. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, kung Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Okay, kita mo, Paulo Duterte, taga-suporta mo pa pala yung ginulpi mo. Didishit din pala, mga kababayan, etong bugaw na ginawa ng pang-aabuso ni Paulo Duterte. Ayan o, kita nyo, yung mga taga-suporta ni Pulong at ng mga Duterte. Eto, kung nagagawa ni Paulo Duterte dito sa isang didishit, mga kababayan, nagulpi-gulpihin, abu-abusuhin ng ilang oras, kaya din yan gawin sa inyo,
Kaya kung nakikita ninyo ha, biruin nyo ang kanilang tatay nasa The Hague, Netherlands, pero nagagawa pa ng mga anak ni Digong na mang-abuso ng ibang tao habang yung iba na kanilang mga kaalyado halos magpaawa na sa sambayan ng Pilipino. Ode, mga kababayan, ode, nasa na? Nasa na yung simpatsya na pwedeng makuha nyo? Pinalakpan niya yung... Oy, nawawala ba? Hindi ba tayo nawawala? Ay, press 1 ako, nawawala tayo. Press 1, press 1. Ayan, okay na yung signal natin. Press 1 ha. Di ba tayo nawawala? Wait nga lang. Parang nawala yung signal ko eh. Ayan, press 1 mga kababayan ha. Okay ba? Press 1 kung nandito nakabalik na tayo, tuloy natin. Right? Ayan, tuloy natin. Yung bar. Okay, boss. Bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba? Na hindi nyo basta-basta na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22, kami nagkita. 22? February 22? Kami, then till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025? Ngayon lang almost 3 months lang Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo shoutout kay Flashpoint ha. Mega love shoutout na napakasarap. nag-stay? Sa bahay lang, then parang every time na maglabas ako parang may threat eh. May natatin ba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman, kasi makapil ko lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Katanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan lang sabihin niya, pero tingnan nyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kahit tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya, alam naman. Opo. Kita nyo mga kababayan ha, yan yung interview ni Kap Nino Barsaga dito po doon sa Bugaw na ginugulpe-gulpe ni Paulo Duterte doon sa loob ng bar. Ano yung sabi niya dito mga kababayan? 4 na beses daw ata, 4 na beses kumuha sa kanya ng babae itong si Paulo Duterte, pero kalamitan, sakalang kumukuha etong si Paulo Duterte ng babae kapag tumawag yung mga kaibigan niyang Chinese. Ano po yung mga kaibigan niyang Chinese, and then iniregalo or ibinibigay doon sa mga kaibigan po niyang Chinese, mga kababayan, at sa mga tauhan niya, yung mga abab. Ang isa pa dyan, kung matatandaan nyo, di ba parang gawain din ang kanyang tatayan? Di ba anong panahon na mayor yung kanyang tatay, yung mga babae, mga kababayan, yung mga abab na nagbibigay ng kaligayahan doon sa mga kaibigan ni Digong, di ba naka-payroll sa City Hall yon? Di umano, I think natalakay natin yan doon sa mga isang video po natin na kung saan may binasa tayong article na nakasulat doon, mga kababayan, Inquirer ata ang nagsulat noon, na nakasulat doon na naka-payroll yung mga abab na nagbibigay ng kaligayahan doon sa mga kaibigan ni Digong at sa mga bisita niya, naka-payroll po sa City Hall. Ibig sabihin, sumasahod, mga kababayan, doon po sa City Hall. Ngayon naman, etong si Paulo Duterte, sakalang kumukuha ng mga babae kapag tumawag yung mga kaibigan niyang Chinese para irigalo yung mga babae na yon para magbigay ng kaligayahan doon sa mga kaibigan niyang Chinese. Ang isa pa dyan, kumukuha din si Paulo Duterte para ipalapa sa kanya mga bodyguard. Ano po, so maliwanag dito, mga kababayan, na ang pinagmulan ng init ng ulo ni Paulo Duterte ay dahil doon sa isang abab na binayaran lamang po ni Congressman Iyot ng 1,000 pesos.
Ibig sabihin mga kababayan, yung ibang babae pinagbibigyan ng 13,000, yun po yung mga natira, mga nabembang ng mga bodyguard niya na iba at yung isang bodyguard niya na hindi nakabembang dun sa isang babae na nagrereklamo na bakit 1,000 lang yung ibinayad, yun po yung naging dahilan kung bakit uminit ang ulo nitong si Paulo Duterte mga kababayan. Ang isa pa dyan, kung tutuusin, kung si Paulo Duterte, talagang mabait na tao at maunawain. Natural, sinayang niya yung oras ng babae, natural bayaran niya ng buo. Doon sa pinag-usapan, may nangyari man or wala, inaksaya mo yung oras, sinamahan ka mag-inom hanggang madaling araw, dapat bayaran mo yung oras noong babae. Pero hindi ang nangyari, nagalit siya doon sa bugaw, tapos mga kababayan, yun na, yung nilalaman ng video na nag-viral. Nagwala-wala siya doon, inano niya yung bugaw, inamba-ambahan niya ng kutsilyo mga kababayan, kaso hawakan lang yun yung ginaganon-ganon niya sa tagiliran, tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, inuuntog-untog niya yung ulo niya doon sa ulo mga kababayan noong bugaw. Pero maliwanag dito, maliwanag pa sa sikat ng araw na inireregalo ni Paulo Duterte sa mga kaibigan niyang Chinese yung mga babae.